Mga naghain po ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, umaasang arangkada na ang trial sa Senado. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang report mula kay Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo, Genesis, Bombo Ever, umaasa ang mga complainants articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na tuluyan ng masimulan ng Senado ang impeachment trial ngayong araw, Mayo 18. Ayon kay Attorney Amando Ligutan, legal counsel ng Sabalia et al. Complaint, hinihikayat nila ang Senado na gampanan ng mandato nito sa ilalim ng konstitusyon at agad nang simulan ang paglilitis kaugnay ng mga alegasyong ibinabato laban sa Vice-Presidente. Gayunman, aminado si Ligutan na hindi nila inaalis ang posibilidad na may ilang mga senador na tututol o maghahain ng mga motion at question na maaaring makaapekto sa agarang pagsisimula ng impeachment proceedings. Samantala, kaugnay pa nito, iginiit din ni Ligutan na hindi naaapektuhan ang kanilang kampo sa kasong isinampa ni Attorney Manases Manscarpio laban sa ilan sa mga complainant, kabilang si Father Joel Sabalia. Sa halip, sinabi niyang marami pang abogado ang nagpahayag ng kahandaang tumulong at mag-volunteer para sa kanilang hanay. Ayon pa kay Ligutan, hindi umano nagkaroon ng chilling effect ang naturang kaso sa mga complainant. Anya, nananatiling mataas ang moral ng kanilang kampo at determinado silang ituloy ang impeachment complaint laban kay Duterte. Dagdag pa niya, hindi makatarungan na kasuhan ang mga individual na ginagamit lamang ang kanilang constitutional right na magsampa ng reklamo laban sa isang opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ng kampo ni Father Sabalia na hindi sila matitinag at handa nilang harapin ang anumang legal na hakbang laban sa kanila. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang nagsisilbing legal counsel ng Sabalia et al. Complaint, Attorney Amando Ligutan. Kung sa tingin nila ito ay magdudulot na sinasabing chilling effects, unfortunately po hindi po mangyayari yan. Yung ating mga complainants are in high spirits, no? In high spirits, sabi nila, ito na yung epekto, ito na yung resulta sa ginawa nilang pagpa-file ng kaso against the Vice President. Sabi natin, no? Napaka unprecedented na yung grupo ng ating mga pari, tsaka madre, tsaka mga abogado, in-exercise lang nila yung kanilang constitutional right to file an impeachment complaint, nakasaad sa constitution yan to exact accountability from the second highest official of the land. Ano yung resulta? Nag-file yung husband ng Vice President. So hindi po natitinag yung ating mga complainants. They are in high spirits. They will confront these complaints. Matatandaang naghain si Carpio ng 7.3 million civil suit sa Davao City Regional Trial Court noong Abril 29 laban kina Father Joel Sabalia, self-confessed bagman na si Ramil Madriaga at iba pang umano'y co-conspirators, co-federators, cooperators kaugnay ng impeachment complaints laban kay Duterte. Ayon kay Carpio, labis umanong naapektuhan ang kanyang propesyon at personal na reputasyon dahil sa umano'y maling mga pahayag laban sa kanya. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.